Pangako, hindi na po niya uulitin. Ayun mula ng araw na iyon. Pero kinabukasan parang baliw siyang lumuhod at nagmakaawa sa harapan ko. Mula noon, wala nang nangahas na awayin ako sa buong eskwelahan. Ang kaso, sa loob ng 3 taon ko sa high school. Pero ayaw akong payagan ni mama kahit anong mangyari. Sa sobrang inis ko, dumiretso ako sa altar, nagsindi ng insenso, at naghamon lalabas ako kasama ng kaibigan ko. Kung hindi ka pumapayag, baliin mo ang insensong ito. Naghintay ako ng ilang sandali pero hindi nabali ang insenso. Pagkasabi nun, tumakbo na ako palabas, hindi ko man lang napansin na biglang nagkaroon ng 3 pulang sinulid sa palso ko. Masaya kaming naglilibot ni Zhang Fan sa bilihan ng mga street food nang biglang may hamarang sa amin at itinulak kami sa isang madilim na eskinita. Pag-aninag ko ng maayos, ang leader pala nila ay yung siga namin noong high school, si Yu Jiahao. May nakapaskil na nakakakilabot ng ngiti sa mukha niya. Sabihin ko sayo, kumuha ako ng anteng-anteng sa isang sikat na albularyo. Hindi na ako takot sayo ngayon. Kukunin ko ang buhay mo. Pagkasabi niya nun, inalibutan agad ako ng mga galamin niya. Mabilis kong hinayla si Zhang Fan sa likuran ko. Kasi alam kong darating siya para iligtas ako. At noong akmang hahawakan na ako ng isa sa kanila, isang nakakagimbal na bagay ang nangyari. Biglang kuminang ang isang pulang ilaw sa kanang kamay ko. Binugbog niya ang sarili niya hanggang sa mamaga ang mukha niya na parang baboy, tumalsik pa nga ang mga ngipin niya. At sumigaw siya ng sumigaw sa kawalan. Alam kong nandyan ka, may anteng-anteng ako, hindi ako takot sayo. Pero hindi pa man siya natatapos magsalita, bigla na lang siyang iniangat sa ere ng isang hindi nakikitang puwersa. Malakas siyang inihampas sa pader at doon na siya tuluyang nawalan ng malay. Ang mga naiwang kasamahan niya ay muntik nang himatayin sa takot. Akma sana silang tatakbo palayo, pero walang ni isa sa kanila ang nakatakas. Silang lahat para silang mga manyikang hawak ng mga PC. Kitang-kita ng 2 mata ko ang nangyari. Nang biglang, isang malambot na puting liwanag ang namuo sa harapan ko. Dahan-daang lumitaw ang figura ng isang babaeng. Napakalambing ng boses niya, mabait na bata. Huwag ka nang matakot, matulog ka lang, magiging maayos din ang lahat. Nang idilat ko ulit ang mga mata ko, napansin kong ligtas na akong nakahiga sa sarili kong kama sa bahay. Parang sa buong mundo, ako na lang ang nakakaalala sa karumal-dumal na nangyari nung gabing iyon. Kinalaunan lumipat ng eskwelahan si Zhang Fan. Hindi na kami nagkausap pa. Siguro habang buhay na niyang hindi maaalala ang gabing iyon. Mula noon naging praning at matatakotin na ako. Kapag kumagit na ang dilim, hindi na ako lumalabas ng bahay. Sa loob ng 3 taon ko sa high school, sinunod kong maigi ang mahigpit na utos ng nanay ko, hindi ako nakipag-usap sa kahit sinong babae. Ang wakas ay matapos ang college entrance exam, dinala agad ako ng mga magulang ko pabalik sa aming probinsya. Excited pa naman sana ako para sa matagal nang hinihintay na bakasyong ito, pero hindi ko sinadyang marinig ang usapan ni na papa at lolo. Biglang nanlamig ang buo kong katawan. Humitit ng malalim si lolo sa kanyang patpat ng tabako. Bumuga siya ng makapal na usok, nagpadala na ng mensahe si Lola Chi. Sa ika-15 ng Hunyo, may darating mula sa kanila para mamanhikan at susukatan din si Jingzhou para sa kanyang damit pangkasal. Dumilim ang mukha ni Papa. Kahit na matagal na niyang inaasahan na darating ang araw na ito. Hahanap ako ng tiyempo para kausapin si Jingzhou. Basag. Isang malakas na kalampag. Nabitawan ko ang basong hawak ko kaya nahulog ito sa sahig. Biglang napalingon sa akin ang 2 tao sa bakuran. At saktong nakita nila ang gulat na gulat kong mukha. Anong ibig sabihin ng pamamanhikan? Sino ba talaga siya? Mahigit 1 buwan na lang, magla-18 na ako.
Alam nyo pala lahat ako lang yata ang pinagmukhang tanga rito. Ipinagpag ni Lolo ang upos ng kanyang sigarilyo at biglang hinampas ang mesa. Tama na iyan, Jingjo. Kaya inilihim ito ng mga magulang mo sa iyo ng napakahabang panahon. Ay dahil wala silang lakas ng loob na sabihin sa iyo. Hindi nila kayang banggitin ang bagay na ito. Ngayong araw, ako na mismo ang magbubunyag ng katotohanan. Nanlaki ang mga mata ko, at biglang umugang ang pandinig ko. Mariing pumikit si Mama habang bumubuhos ang kanyang mga luha dahil sa labis na sakit. Kasalanan to ni Mama, patawarin mo ako dahil wala akong kwentang ina. Hindi ko na nakuhang bigkasin ang huling salita. Dahan-dahan namang umiling si Lolo. Pero bakit kailangang ako ang magpakasal sa kanya? Libo-libo ang paraan para tumano ng utang na loob. Kailangan ba talagang isuko ko ang buong buhay ko sa kanya? Umirap at malamig na ngumisi si Lola Chi. Kahit na ilabas ka pang buhay, siguradong hindi ka aabot ng kinabukasan. At malamang, damay pa ang buong pamilya mo sa hukay. Parang mabigat na martel yung bumaon sa akin ang mga salitang yun. Matagal bago ako nakabawi, sa haba ng panahon ako pala mismo ang nagdala ng salot. Nanlulumo akong napayuko, mahina kong tinanong si Lola Chi. Sa araw po ba ng pamamanhikan pupunta kayo? Dahan-daang tumango si Lola Chi. Sa mga sumunod na araw, nagkunwari akong walang nangyari. Araw-araw, magalang pa rin akong nag-aalay ng insenso sa kanya. Minsan, naglalakad-lakad ako sa baryo. Pero ang tingin sa akin ng mga tao, parang isang nakakahawang sakit. Maghapon lang akong nagdo-drawing sa kwarto. Sa papel, ang babaeng nakaputi ay parang isang diwata sa ganda ng tindig. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating ang ika-15 ng Hunyo. Ang mga taga-baryo, nagtago sa kani-kanilang bahay at nagkandado. O kaya na may maagang lumikas sa mga kamag-anak nila. Dahil nagbigay ng babala si Lola Chi. Sa araw raw na iyon, dadagsa ang mga ligaw na kaluluwa para makisawsaw. Para maiwasang malasin at madaanan ng masasamang espiritu. Kailangang lumayo ng lahat. Sa mga oras na iyon, makulimlim ang kalangitan. Kalmadong nakaupo si Lola Chi sa kanyang silya, bago nagutos sa malalim na boses. Oras na, mabilis na inihanda ni Itay ang itim na kaldero. Pero kahit matindi ang init ng tag-araw, parang nanunuot sa buto ang lamig. Hindi ko napigil ang magtanong kay Lola Chi. Medyo nakuha ko pero nalilito pa rin ako. Akmang magtatanong pa sana ako. Nang biglang hamampas ang napakalakas na hangin sa labas ng bakuran. Tinangay nito pataas ang lahat ng papel na pera mula sa kaldero. Hindi pa nga ako nakakabawi, biglang dumagsa papasok ang isang grupo ng mga aninong nakapula. May dala-dala silang iba't ibang alay para sa pamamanhikan at dumiretso sa gitna ng bakuran. Unang beses kong makakita ng multo sa buong buhay ko. Ang pamilya Shen ay may anak na nagngangalang Jingjo. Isang lalaking may malinis at mabuting pagkatao. Dahil ikaw ay ipinanganak na may katawang yang at kapalaran ng yin ngayon, ako, ang emperador, ay pumarito bilang pagsunod sa utos ng langit. Kaya naman ihinaharap ko ang mga alay na ito, upang kunin ang anak ng pamilya Shen na maging asawa ko sa palasyo sa ilalim ng lupa. At ipinaalam ito sa buong kabilang buhay parang biglang sumabog ang utak ko, at halos wala na akong marinig. Akala ko, isang napakalakas na hari ng mga multo lang ang susando sa akin pero hindi ko inasahan, isa palang multong emperador.
12 piraso ng mga anti-gong porselana at isang kumpletong set ng kasuotang pangkasal at koro ng jade. 1,888,000 cash at hindi ito pera ng mga patay. Halos lumuwa ang mga mata ko. Grabe, sobrang yaman naman yata nito. Dahan-daang humakbang paarap si Lola Pito at nang walang halong takot o yabang, ay tinanggap niya ang kasulatan. Bilang tagapamagitan sa panig na ito, tinatanggap ko ang alay para sa panganay na anak ng pamilya Shen. Pagkatapos ay humarap siya sa maltong tagapamagitan. Maraming salamat sa pagod ninyo sa pagpunta rito. Maaari bang pumunta muna kayo sa gilid para tanggapin ang aming munting pabuya? Maliit na halaga lang iyan bilang pasasalamat namin. Bigla siyang natauhan, at nagmamadaling sinindihan ang mga papel na pera. Sangkatutak na papel ang sinunog niya sa loob ng itim na kawa habang masayang binibilang ng maltong tagapamagitan ang mga pulang sobra. Pati na rin ang mga alalay nitong multo ay nakapila para sa kanilang pabuya bago sila umalis. Ngumiti siya sa akin ng nakakakilabot. Maghintay ka lang ng tahimik dyan, Ginoo. Sa ika-15 araw ng ika-7 buwan ako pa rin ang mismong susando sa iyo para isakay ka sa karwahe ng kasal. Si Papa naman, natatarantang binuksan ng isa sa malalaking kahon at bumulaga sa kanya ang totoong sangkatutak na pera. Na-curious din ako kaya lumapit ako. Kumuha ako ng isang makapal na bungkos ng mga pera. Ang lamig, hawakan parang yelo, pero siguradong totoong pera ito. Ginto to. Diyos ko po, napasigaw si Mama. Halos mabulag ako sa sobrang kislap ng mga gintong alahas at jade sa isa pang kahon. Sa labas ng bahay tahimik kaming tatlo ni na Mama at Papa. Ma, pasain nyo na po itong pera, gastusin nyo na. Multo ang pakakasalan ko kaya hindi ko rin naman to magagamit sa kabilang buhay. Pero tumayo si Lola Pito gamit ang kanyang tungkod at ang sinabi niya ang lalong nagpalamig sa buong pagkatao ko. Ang perang iyan ay pambili ng mga kakailanganin mo sa kasal. Kailangan mo ring bumili ng sandamakmak na papel na pera para suhulan ang mga maliliit na demonyo sa kabilang buhay. Pinaghahanda niya ba ako ng sarili kong mga gamit sa kabaong? Hindi ko na nagawang pakinggan ang mga pinag-uusapan ni na Papa at Mama. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa kwarto ko. Tiningnan ko ang kasuotang pangkasal at koro ng jade. Naluha na lang ako. 1 buwan na lang pala ang itatagal ng buhay ko. Jingjo, narinig ko ang umiiyak na boses ni Mama mula sa labas ng kwarto. Agad kong pinunasan ang mga luha ko, sabay bukas niya ng pinto. Namumula ang mga mata niya habang sinasabi, Jingjo, anak, napag-usapan na namin ng Papa mo, ilalagay namin sa ATM mo ang 1,888,000 cash na iyon. Sa buong sumunod na buwan, sinunod naming buong pamilya Shen ang bawat utos ni Lola Pito. Lahat kami ay abalang-abala, at halos hindi na magkanda o gaga at sa isang kisap mata, dumating na ang ika-15 araw ng ika-7 buwan. Nagising ako ng napakaaga dahil sa ingay sa labas ng bahay pagsapit ng tanghali. Amoy na amoy sa buong bakuran ang mga niluluto, pero wala man lang akong gana. Pumasok si Nanay, dala ang pagkain. Pinilit kong ngumiti para sa kanya. Titig na titig sa pulang damit pangkasal, 2 oras yata akong nakatulala. Natauhan ako dahil sa mga bulungan sa labas ng bintana. Lumingon ako. Punong-puno ang mesa ng mga masasarap na putahe, umuusok pa sa init. Sayang nga lang dahil para sa mga multo ang mga yun. Nagsimula ng maging abala ang buong pamilya. Binuhat ng mga pinsan kong babae ang mga kahon ng perang papel papunta sa tarangkahan at naglagay ng tig-isang malaking itim na kawa sa magkabilang gilid. Nakaupo ang mga pinsan ko sa labas, walang patid silang nagsusunog ng perang papel sa siga. Yung pulang kandilang kasing laki ng mangkok, nakakapangilabot kung gaano kabilis matuno. Saglit lang, ubos na agad ang kalahati, hanggang sa umihip ang isang nakakakilabot na hangin. Narinig ko ang paos na boses ni Lola Pito, Jingjo. Magbihis ka na ng damit pangkasal. Mahigpit na kumapit si Nanay sa braso ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Kahit balot ng pulang damit pangkasal, halatang halata pa rin ang pagiging bata sa mukha ko. Dahan-daang pumasok si Lola Pito, medyo naging malumanay ang matanda niyang boses.
Jingjo, ang gwapo mo naman ngayon. Ikaw na yata ang pinakagwapong lalaking ikakasal, halika. Isusuot ko na sa'yo ang korona mo. Umiwas ng tingin si Nanay Patago niyang pinunasan ang mga luha niya. Lumapit din si Lola, inayos niya ang suot ko sa ulo. Kung buhay lang sana ang pakakasalan ko, siguradong excited ako ngayon. Pero ngayon puro takot na lang ang nararamdaman ko. Sa labas ng kwarto, palakad-lakad si tatay habang nakatalikod ang mga kamay, palihim niyang pinupunasan ng manggas ang luha niya. Hindi niya kayang pumasok dito para tingnan ako, baka kasi bumigay siya at humagulgol. Sumigaw si Lola Pito mula sa labas. Jingjo, oras na, buksan niyo na ang pinto. Sa kalsadang puno ng abo, bigla na lang may mga lumitaw na bakas ng mga paa diretsyong naglalakad papalapit sa pintuan namin. Umugang ang napakalakas na tunog ng mga tambol at plauta. Tapos sabay-sabay tumigil ang mga bakas ng paa sa labas ng bakuran. Umihip ulit ang malamig na hangin at biglang namatay ang tugtugan. Nawala ang makapal na usok at bumulaga sa amin ang isang napakahabang prosesyon ng kasal. Kasing puti ng papel ang mukha nilang lahat. At ang namunguna ay yung multong tagapamagitan ng kasal na pumunta rin noong nakaraan. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas, handa na ba ang binata ng pamilya Shen? Tinatanggap namin ang handog ng inyong pamilya upang hindi maantala ang takdang oras. Mas mabuting sumakay na agad si Ginoong Shen sa palangkin, masaya na kaming mga abay sa kaunting pabuya. Agad na nagsindi ang tatay ko ng isang malaking bigkis ng papel na pera, sumenyas naman si Lola Chi sa maltong tagapamagitan. Sige, magpakabusog kayo, susunod na agad ang lalaking ikakasal. Ay nalalayan ako ng nanay ko habang dahan-dahan akong bumababa ng hagdan, hindi naman ganoon kahaba ang hagdanan na iyon. Pero pakiramdam ko, bawat hakbang ay umuubos sa buong lakas ko. Sa huli ang tatay ko na ang nag-alalay sa akin papasok sa palangkin. Muling umalingaw sa buong kalangitan ang tunog ng plauta nang lumingon ang palangkin. Hindi na napigilan ng pamilya ko sa bakuran ang kanilang emosyon. Nakakabingi at puno ng pighati ang kanilang pag-iyak. Palayo ng palayo ang palangkin hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tulala lang ako sa mga nangyayari, sino ba naman ang maniniwala kapag kinuwento ko ang ganitong bagay. Nakaupo lang ako sa loob ng palangkin, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng suot kong pulang damit. Nandito na po tayo sa palasyo ng Multong Emperador, ilabas nyo po ang inyong kamay. Ang Multong Emperador mismo ang sasalubong sa inyo, palabas Multong Emperador. Ang mapapangasawa ko ba ay isang Multong Emperador? Nanginginig kong inilabas ang kanang kamay ko. Biglang may humawak dito, mga daliring mahahaba at hugis kandila. Isang malambing na boses ang narinig ko, hindi ko na malayang ipinatong ko na pala ang kamay ko sa kamay niya. Sa banayad na paghila ng kanyang kamay, dahan-dahan akong tumayo palabas ng palangkin. Bigla akong nakaamoy ng mahinang halimuyak ng tsaa sa paligid. Pamilyar ang amoy na ito. Pero hindi ko na maalala kung anong klaseng tsaa iyon. Sumunod ka sa mga hakbang ko. Mahina akong umungol bilang pagsang-ayon. Sumunod ako sa mga hakbang ng taong nasa tabi ko, papunta sa mga hagdan. Dahilan para panandalian kong makalimutan ang takot. Unang pagyukod sa langit at lupa. Ikalawang pagyukod sa mga magulang. Magyukodan ang mag-asawa. Ihatid na sa silid tulugan. Kasabay nito ang pagtugtog ng musika sa paligid. Aalalayan na po namin kayo papunta sa silid tulugan. Oh, parang binuhat nila ako mula sa magkabilang gilid, halos lumutang na ang buo kong katawan. May naririnig akong mga nag-uusap sa paligid. Wala akong makitang mga paa. Pero, mula sa mga boses, sigurado ako maraming tao sa paligid. Kinabahan ako ng matindi. Buti na lang, may nakapiring sa mga mata ko. Pabuti nang hindi ko nakikita. Kamahalan, maupo po kayo. Napaangat ako ng tingin. Mula sa manipis na pulang tela, tumambad sa akin ang isang lumang kama ng bagong kasal. Kumapa ako sa gilid ng kama tapos dahan-daang umupo.